kung gaano kasantanas ang mga media ngayon. O, pakinggan ninyo si Ma'am Trixie Cruz Angeles para malaman ninyo kung gaano ka loko-loko ang mga media. O, yung kay Attorney Sal Panelo na lang. Kasi just recently, itong si Trillanes ay in-interview ng in-interview si ng media ito si Trillanes at sinasabi niya nga na by mga June lalabas na daw po yung warrant of arrests ni PRRD at saka ni Inday Sara. Nung tinanong siya, sabi, so meron din daw mga ilan daang pulis yun. Wait lang ha, tingnan ko eksaktong sinabi niya ha. Just a moment, just a minute, kaping mainit. Wait only. Eto na. Eto, hindi. Yan ba yun? Ayan, ICC arrest for Rodi. VP Sara expected, sabi niya. ICC contacted over 50 active ex-cop implicated in the Duterte case. Ayan, isasabay daw sa SONA yung ICC. Tangina talaga, no? So sa July, so isasabay daw sa SONA ni PBBM, babanggitin daw doon yung yung tungkol sa ICC. Tapos ayan daw, sabi ng INQ today, ICC contacted 50 past present PNP officials on the Duterte case. So ayun, so sino daw ang source niya? Siya na lang daw nakakaalam. Kaya sabi ko ibang klase si Trillanes, alam mo yun, yung wala nang ginawang matino yung tao, puta kino-quote pa ng mga media. Ni wala nga natupad sa lahat ng pinagsasabi ng tulonggis na yan. Pinopromote pa ng media. Alam mo, ang laki talaga ng problema ng media natin sa Pilipinas. Oo, naging na silang gamit na medyas. Ay, Diyos mio. Panoorin ninyo ha, itong sasabihin ni Sal Panelo tungkol dito sa may topak na si Trillanes. Kasi nagkakalat na naman ng kung ano-anong balita. Sabi ko nga sa inyo, sa tuwing may sumasabog na mga issue sa bayan, ito si Trillanes ay talaga naman ay ina-activate nila. Oy, asong ulol, kumahol ka. Ina-activate talaga nila. Pakinggan ninyo ito. Maging politically relevant dito naman mga media outlets natin binibigyan ng ng plataforma. Itong mainit na issue ngayon, itong ang isinasagawang investigasyon ng Senado hinggil dito sa PDEA leaks. Kung dito sa Senado naniniwala si Senator Bato de la Rosa na authentic o totoo yung mga dokumentong ipinakita nga ni Maharlika at pinatutuhanan din ng dating PDEA agent, abay dito sa Kamara naman ay hindi po sila naniniwala. At sinabi po ni House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, ito raw po Matters to them is that's news. Kaya lalabas nila yan. Now, pagdating naman doon sa investigasyon sa leaks na sinasabi, sabi ko nga, itong si Senador Ronald De La Rosa, pareho ko, naghihintay doon sa mga ibang senador na samahan siya, nang matulungan siya sa pagtatanong. Puro naman nawala na ng mga buntot. Malibang kay Senador Padilla. Siguro sa next hearing, baka naman lumakas ang loob nila at tulungan nila Senador De La Rosa sa kukuha ng katotohanan dito sa dokumentong ito. Balikan ko lang, attorney, yung nangyaring water cannon. Kasi nga, yung Pangulong Bongbong Marcos, pinag-utos kanya maging professional. Huwag gumante. Pero nung nakaraang Labor Day ay nag-water cannon doon sa mga Pilipino, mga rallyista. At sinasabi ngayon ni Senator Pimentel, dapat gumamit din ng water cannon ang PCG dahil meron naman tayo. Ano bang masasabi mo dyan? Narinig niya lang yung aking sinabi rito. Alam mo, matagal ko na rin sinabi yan, di ba? Kung nakikinig ka sa programang ito, sinabi ko,
noon pa, mga 2 weeks ago ko pala yata sinabi. Sabi ko, bakit tayo gumawa rin ng malalaking barko, humingi ng barko, bumili ng barko, at pag binomba tayong tubig, bombahin din natin. Tubig lang naman eh. Hindi Oo. naman consider an arm assault. Para makita na lumalaban tayo. Kaya nga natin bombahan ng tubig yung mga rallyista, attorney. Yung mga rallyista, kaya na bombahin tubig. Yung mga pagbobomba sa rallyista, ordinary yan eh. Sabi ko, let us not be a crybaby. Pag kayo'y pumasok sa isang protest, Jet, katumbas sa mahigit 2 trillion West Philippine Sea sa survey, talagang yung inflation, yung mga presyo ng bilihin, yung bigas at maraming iba pa, attorney, na dapat tutukan ng gobyerno. Tapos yan, yung pang Korte Suprema eh. Ng International Criminal Court, ICC, ay inaasang maglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon, kasama na ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at iba pang mga personalidad kaugnay. Ito yung sinasabi natin, kaya tinanong natin to kay Senator Bato kasi hindi ba alam nyo, si Senator Bato, mainit siya, flavor of the month yan flavor of the month of May yan. Oo, kasi mainit yung kanyang hearing noong nakaraan. Buti na lang din na itanong ni Coach Oli kay Senator Bato de la Rosa yung baka naman dahil dito sa napipintong pagdating ng ICC, kaya kayo ay lumalambot, kaya kayo ay tila mo medyo umiiwas sa mga issues ngayon. Nasagot naman yon ni Senator Bato de la Rosa na firm naman daw, naniniwala naman daw siya kay Pangulong Marcos na kung sakali man na yung mga tulongges na yan ay magpunta rito at magpilit, hindi daw makikipag-cooperate yung ating mga pulis. Kaya nga sabi ko, kapag dating ng mga yan at mag-aaresto sila, isama na nila si Trillanes na mag-aresto, pumunta ng Davao, tapos arestohin si PRRD. Sana siya yung nasa unahan ha. Huwag nyo pong pagsuotin ng bulletproof. Dahil total, matapang naman yan. Oo, kaya siya ang papuntahin natin dyan sa Davao pag-arestuhin dyan sa mag-ama. Oo, tapos tingnan natin kasi nagsalita na ang presidente na hindi siya makikipag-cooperate tapos ito si Tililing, may panay naman ang dakdak. At paglabas ng mga balita na puta wala naman siyang ebidensyang pinakikita, ni wala siyang mga kasulatan na ipinakikita, basta lang puta ina itong mga media pinapakinggan lang ng pinakikinggan tong asong ulol na ito na maglabas ng mga balitang siya lang ang nakakaalam. Pinalalabas para maano ng tao at yung tao medyo kabahan magkaroon ng clamor. Anong sasabihin niya ni Sal Panelo dyan? Ay, sa war on drugs, anong komento mo dito, attorney? Hindi ko maintindihan ba't binibigyan natin ng plataforma yung Trillanes na yan. Wala naman sinabi yan na ito, puro kasinungalingan ang sinasabi. Diba? Ang dami ng kasinungalingan ni Trillanes. Kampanya pa lang, sinabi niya may bilyon-bilyon pera daw si PRRD sa BPI. Ay ina. Napakayaman daw, ang dami daw pera ni PRRD. Nagpunta pa yan doon sa may BPI para kumuha nung kanyang bank statement. Ay ina yan, sabi ko nga Tapos malalaman-laman ko si Baste ang negosyo sa Davao junk shop. Tayo na ang dami daw pera. Pag nakita mo yung bahay ni PRRD, baka mas malaki pa yung bahay ko. Oo, mas malaki pa yung bahay na pinagawa ko. Ito nga yung bahay nga ni Basti sa tabi ng bahay ni PRRD, Diyos mio. Yung mga lumang motor ni PRRD pinagkukuha na niya para may magamit siya. Ibig sabihin, etong mga tao na to, pwede mo silang pagbintangan na marumbado sila, nanggugulpi sila, o na sila ay magaspang. You can judge or you can yung parang mo silang i-drag sa mga ganun na mga kababuyan, but never mo sila dapat i-drag sa issue ng corruption. Why? Kasi nga po itong mga tao na to, yan ang talagang hindi nila
wala sa kanilang lahi at wala sa kanilang dugo. Kasi makikita mo naman kung ang isang tao ay korap 'Di ba, sa bahay pa lang, sa damit na suot at mantakin mo. Si PRRD ang gamit, G-Shock. Tapos daw namimigay daw ng relusyon yung pinaglumaan niya, G-Shock. Saan ka naman makita dating presidente, ganyan? Samantala mga congressman nga lang natin, konsehal, mayor nga lang ng bayan, putang ina, mga naka-Rolex na mamahalin yan. Tapos naging presidente ng Pilipinas, walang Joe, ang relos, G-Shock. Yung ibang mga mayor na, ayan nga si Sal Panelo nung nandoon kami sa Waxis, naka-Balenciaga yan na na sapatos. Alam mo ba kung gaano kamahal yung Balenciaga? Hindi yun yung pagkain na Balenciana yung Arroz Balenciana. At lalong hindi rin po yung sapatos ni Gary Balenciaga Hindi po, Balenciaga. That's is Balenciaga Italian or French? Anak ng tinapay yan. Si PRRD nga ang sasakyan niya hanggang ngayon Isuzu D-Max na itim. Si Basti Duterte ang sasakyan Isuzu D-Max na pick-up. Ni hindi man lang Ford, ni hindi man lang Hilux, ni hindi man lang Raptor. Putragis yan. Ang Balenciaga is Paris. Sabi dito, Italian. Ano ba talaga? Kayo talaga, mga manluloko kayo. Alam ko, Italian yun. Pero speaking of, mga Isuzu lang ang mga sasakyan nila. Ibig sabihin, yung mga brand nila talagang kaya yun ang binibili daw nila kasi matatag yun. Kasi daw kahit daw ilang dekada na, buhay pa rin yung mga sasakyan na yun. Kung mga mga kurakong yung mga yan, anak ng tinapay, di mga naka-helicopter yan. Di sana mga naka-Ferrari yan, naka-ano sana yan, mga Bugatti Veyron. Ang Balenciaga daw ay Spanish. Putangin na, bahala na kayo. Basta mahal daw yun, sabi ni Bright Naria, Diyos mio. Pero ang mahal nung sapatos na yun, my goodness. Yan ang sapatos ni Sal Panelo. Pucha, hindi pa yan naging senador Hindi pa yan naging presidente. Pero ganun na sapatos niyan, yung relos ni Sal Panelo, tsaka yung pucha, ang matindi doon, yung tennis bracelet niya ni Sal Panelo. Alam niyo ba yung tennis bracelet? Dun sa mga tansong mga bobo, hindi nyo alam, hindi yung tennis ball na nakapalibot sa kamay. Hindi po. Yung tennis bracelet po, yan po ang tawag doon sa bracelet na merong mga tuldok-tuldok na ganun na mga diamante. Magkakahiwalay na diamanting ganun na paikot sa kanyang kamay. Ang tawag doon ay tennis bracelet. Malupit yung tennis bracelet ni Sal Panelo, ang kakapal. Tas puro diamante. Sabi ko nga sa'yo, pag kinidnap si Sal Panelo, nung araw na yon, hindi na siya hihingan ng ransom. Yung suot-suot niya, lahat yun. Ilabas mo lang si Sal Panelo nakahubot-hubad, mayamang ka na. Ganun yun, mga bossing. Ay nako, Diyos ko po. Sige, i-play pa natin to. Wala, hindi corrupt yan ano pa mga sinabi ni Trillanes? Na si PRD daw, ganito, ganyan. Si Pulong, merong dragon na tattoo sa likod. Puta, si Bongo din daw. Nagpatanggal daw ng tattoo, kaya daw may mga bilog-bilog. Puta, yun pala, yun yung bentusa. Ibang klase to si Trillanes. Sobrang fake news talaga niyan. Sa sobrang fake news ng hinayupak na yan, wala na dapat naniniwala dyan. Walang sinabing matino yan Walang pinaniwalaan na sinabi niyan, tapos ngayon pinakikinggan ng media. Ibang klase talaga ang media. Mga buwisit ang mga media. Wala na talaga, ang lalaki na ng mga tiyan nila, busog. Nakaraan, nung pa, palaging siya ang nasa likod ng pag-file sa ICC. Ginamit niyang abogado. Di ba? Bago namatay, sinabi niya, kaya lang yan. Prililing yan, hindi sa akin yan. Ginamit lang ako niyan. Unang-una, yung pong ICC, paulit-ulit ang sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Kaya nga napupuri natin si PBBM dyan. Consistent siya. Walang jurisdiction. At sinabi pa nga ng gobyerno ito na sino man na mag-cooperate dyan sa ICC yan,
ay papatawan ng kaukulang parusa. O hindi ba masyado nang maliwanag yan eh? Wala yan. So, ibig sabihin, itong mga sinasabi ni Tililing na ito ay walang katotohanan. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi pa nga pinagpapaliwanag halimbawa, kung akusado si PRRD at saka si Inday Sara, hindi pa nga sila hinihinga ng paliwanag. Aarestuhin na sila kaagad? Ano yun? Pwede ba yun? Nag-imbestiga lang sila, aarestuhin na kaagad nila yung tao? Siyempre, ipipresenta muna nila yung yung kaso. O ito yung kaso, ito yung nakita namin na probable cause. O ito yung nakita namin na mga kakaiba sa mga naganap ng administrasyon mo. O ngayon, sagutin nyo to. Ganun yun. Sasagot muna sila. Hindi yung putang ina, ipakukulong na sila kaagad. Alam mo, tanga lang ang maniniwala kay Trillanes, katulad niya.